Alam nyo, kapag naiisip ko ang mga tradisyon dito sa Pilipinas, isa talaga sa mga namumungkod tangi ang pagtutuli. Hindi lang to basta ritual para sa mga lalaki. Dahil para sa marami, ito ay isang simbolo, isang tanda na nag-uugnay sa atin sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Kaya tara, balikan natin ang nakaraan. Magdako tayo sa panahon ni Abraham. Ito ang kwento ng pahina ng Genesis 17. Nang 99 years old na si Abram, nagpakita sa kanya ang Diyos. Ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ika'y nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang paparamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig, nagpatira pa si Abram at sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang tipan ko sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Paparamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. At sinabi pa ng Diyos sa kanya, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Hindi na Sarai ang itatawag sa iyong asawa, kundi Sarah. Muling napatira pa si Abram at napatawa. Ang asawa mo na si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Noong araw ding yon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abram si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan ayon sa utos ng Diyos. Ang palatandaan na ito sa kanilang katawan ang magiging katibayan na walang katapusan na kasunduan ng Diyos. Ngayon, may iba't iba tayong dahilan kung bakit tayo tinutuli. Sa kalusugan, tradisyon at dahil din sa pagbibinata. Ngunit sa kaibuturan nito, ito ay simbolo ng bagay na mas malalim. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, ito ay tungkol sa katapatan, tungkol din sa pag-alaala na bahagi rin tayo ng mas malaking kwento. Isang kwentong libo-libong taon na ang nakalipas. Kahit si Abraham, sa kanyang katandaan, sumunod siya, tinuli niya hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang anak niyang si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ito ay matapang na gawa, isang nakikitang tanda at ang kanyang pamilya ay pagmamay-ari ng Diyos. At ngayon, ang bawat Pilipino na nagpapanatili ng tradisyon na ito, sa isang paraan, inuulit ang isang pangakong iyon. Maaari tayong tumawa, maaari tayong mapangiwi, ngunit sa kaibuturan, alam natin na higit pa ito sa medikal na pamamaraan o kultural na kaugalian. Ito ay isang koneksyon sa ating pananampalataya, sa ating mga ninuno, sa isa't isa. Kaya sa susunod na marinig mo ang kwento ng pagtutuli o makita mo ito na nangyayari sa iyong pamilya, tandaan na saksihan mo ang tipat na nananatili sa paglipas ng panahon. Sa panahon na gaano man magbago ang mundo, ang ilang bagay tulad ng pananampalataya o tradisyon ay karapat dapat manatili.